para lamang ipasok ang akap, lakihan ng labis-labis ang MAIP at pagpiestahan ang DPWH. Habang busy ang ating mga mambabatas kung paano maibulsa ang trilyon. Siya na po, nadulas lang. Hindi po paano maayos, paano anong bulsa? Hindi naman magkasya sa bulsa yung trilyon. O kayo naman, nadulas lang yung tao, nadulas. Hindi magkasya sa bulsa yung trilyon. Kung gulong-gulo pa nga ngayong ating mga mambabatas ngayon, kung paano aayusin o hati-hatiin yung trilyonis na budget ng bansa. O ano namang ipag-isip nyo, hati-hatiin. Ibig sabihin, hati-hatiin doon sa mga ahensyang nangangailangan. Yan ang ibig kong sabihin. Kayo, nakakarinig lang kayo ng bulsa at hati-hatiin. Ano nang pinag-iisip nyo? Hindi naman ganun yung ating mga mambabatas. Hindi ganun sila. Hindi sila ganun. Wala silang alam diyan sa mga hati-hati at saka bulsa-bulsa. Walang alam yung ating mga mambabatas diyan. Kayo naman, Ipinakilala ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang First Philippine Polymer Bank Series. Kabilang dito ang 1,000 piso na nauna nang inilunsad noong Abril 2022 at ng mga bagong denominasyon na 500, 100 at 50 piso. Tampok sa mga polymer banknotes ang imahe ng mga hayop at halamang matatagpuan lamang sa Pilipinas at mga disenyo ng tradisyonal na habi sa bansa. Sinasalamin ng mga ito ang mayamang biodiversity at pamanang kultural ng bansa. Ang Polymer Banknote Series ay smarter, cleaner, at stronger. Smarter dahil sa taglay nitong advanced anti-counterfeiting features at mas maliit na carbon footprint. Cleaner dahil hindi nabubuhay ng matagal ang mga virus at bakterya sa polymer. Stronger dahil mas tumatagal ang mga ito sa sirkulasyon kaysa tirang papel. Magsisimulang ilabas sa sirkulasyon ang mga bagong denominasyon ng polymer banknotes sa Enero 2025. Yun, habang nagkagulo ang ating mga mambabatas doon sa trilyones na pondo natin sa 2025. So may bago tayong mga pera na gawa sa polymer. Alright, palakpakan! Mga madalas itanong tungkol sa First Philippine Polymer Banknote Series. Madidemonetize ba ang mga pirang papel? Hindi. Ang pirang papel ay patuloy na magagamit kasama ang mga bagong polymer banknotes. Ang mga pirang papel ay mananatiling legal tender. Bakit wildlife ang napiling disenyo ng BSP para sa bagong polymer banknote? Ang BSP ay laging nagtatampok ng mga bayani at likas na yaman ng bansa sa ating pera. Habang ang mga perang papel na mananatili sa sirkulasyon ay nagtatampok ng mga bayani, ang bagong serye ng polymer banknotes ay magpapakita ng mayamang biodiversity ng Pilipinas. Ang pagpakita ng iba't ibang simbolo ng national pride sa ating pera ay sumasalamin sa numismatic na dynamism at sining at nagtataguyod ng pagpapahalaga sa pagkakakilanlan nating mga Pilipino. Bakit mas sustainable ang polymer banknotes? Batay sa isang pag-aaral na sinusuri ang buhay ng 1,000 piso polymer banknote at pirang papel, mas mababa ng 38.4% ang carbon footprint ng polymer banknote kumpara sa pirang papel. Tatagal ba ang polymer banknotes sa mainit na klima ng bansa? Oo.
Ang polymer at pirang papel ay hindi gaanong naapektuhan ng mainit na klima ng bansa. Bukod dito, ang polymer banknote ay mas hygienic at mas matibay dahil sa smooth at non-absorptive na surface nito, dahilan upang hindi ito maapektuhan ng tubig, langis at dumi. Bakit tatlo lang ang bagong disenyo sa mga teaser na inilabas ng BSP? Mag-aalis ba tayo ng ilang banknote? Hindi. Kabilang sa polymer series ang 200 peso at 20 peso na denominasyon. Ang mga 20 peso new generation currency NGC banknote ay kasalukuyang inaalis na sa sirkulasyon sa natural na proseso matapos ipakilala ang 20 peso NGC coin. Samantala, ang pagtigil ng produksyon ng 200 peso new generation currency NGC banknote ay inaprubahan noong 2021 dahil kaunti lamang ang gumagamit nito simula nang ilunsad ito noong 2010. Mananatiling legal tender ang 200 peso NGC banknote hanggang sa ito ay hindi na angkop para sa sirkulasyon. Tiniyak ng BSP ang patuloy na availability ng mga pang-denominasyon ng banknote. Bilang abaka ang gamit sa paggawa ng pirang papel, ano ang mangyayari sa lokal na industriya ng abaka sa paglabas ng polymer banknote? Bagamat ipinakilala na ang polymer banknotes, mananatili pa rin sa sirkulasyon ang pirang papel at patuloy na magiging pangunahing material ang abaka para dito. Bukod dito, ang global market ay may malaking demand para sa abaka na hindi pa natutugunan na maaaring tutugunan ng lokal na industriya ng abaka. Malaki ang suporta ng BSP sa mga hakbang na makakutulong sa ating industriya ng abaka upang makinabang mula sa mga malalaking demand para rito. Nakikipagtulungan ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa lokal na industriya ng abaka upang maipaigting pa ang kanilang competitiveness at matulungan silang makapag-supply ng mas marami sa international market. Maari pa rin bang tanggapin ang may tuping pirang papel at polymer banknote? Oo, ang mga nakatuping banknote, papel man o polymer ay dapat pa rin tanggapin sa lahat ng klase ng transaksyon. Ang lahat ng mga individual at establishment ay dapat tumanggap ng pirang papel at polymer. May parusa ba ang pagtupi ng pirang papel at polymer banknote? Ang pagtupi ng pirang papel at polymer para sa ilagay ito sa pitaka o bulsa ay walang kaparusahan. Gayunpaman, hinihikayat ng BSP ang publiko na panatilihin ang kondisyon ng mga banknote at coin upang tumagal ang lifespan nito. Pwede bang plantsahin ang polymer banknote? Hindi. Tulad ng perang papel, hindi dapat plantsahin o idarang sa matinding init o lamig ang polymer banknote. The 1,000 peso polymer banknote features our national bird, the Philippine eagle. It also showcases our national flower, the sampaguita, which symbolizes purity, simplicity, and resilience. The 500 peso polymer banknote features the critically endangered Visayan spotted deer, which is found in the lush rainforests of Panay and Negros. Also showcased is the Acanthophilum mantinaianum, an endemic orchid with red-striped yellow flowers found across Luzon, Mindoro, Panay, Negros, and Leyte. The 100 peso polymer banknote features the endangered Palawan peacock pheasant or tandikan. The banknote also shows the Ceratocentron physalis, a critically endangered orchid with beautiful orange blooms found in Luzon and Negros. Finally, the 50 peso polymer banknote highlights the vulnerable Visayan leopard cat found in the islands of Panay, Negros, and Cebu. The banknote also features Vidal's lanutan, a large endemic flower with a red center which can be found across the country.
The banknotes also feature weave designs from various regions of the country, promoting our vibrant cultural traditions and heritage. They also have features that aid the visually challenged. Smarter, cleaner, and stronger. The first Philippine Polymer Banknote series is a symbol of progress and national identity, a celebration of the rich natural heritage of the Filipino people.